Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. So, maganda po ba yung inawit ng ating choir? Ayan. So, medyo maulan, tama po ba? Ayan. Hindi lang medyo, talagang maulan. Ano? Ayan. So, sabi, Diyos ng grasya. Minsan, ang ulan, na kukonsider nyo po ba yung ulan bilang grace? Or nakikita nyo po ba yung ulan bilang sumpa? Depende sa perspective ng isang tao, di ba? Minsan nakikita siya bilang isang grace, lalong-lalo na sa farmer, di ba? Kapag bago magtanim. Yan. Pero sa iba, naisip nila parang problema siya or salot. Pero sa tingin ko, sa pamagitan ng pag-ulan na ito, hindi siya pinahintulot ng during session. Bakit po? Para malamig bago mag-session, tapos ganun din po, hindi na maingay. Kasi di ba pag malakas ang patak ng ulan, maingay. Hindi tayo makakapag-concentrate. So, naniniwala ko na inilaan ito ng Diyos para sa atin. At itong linggong ito, tama po ba? Yan. So, kahapon po ba, marami po sa inyo ay nasa bandang areang ito? Kahapon dahil bumoto? Ayan. So, bakit nga bang kayo bumoto? Para sa future. Tama po ba? Kasi depende dun sa magiging leader, ano yung magiging future ninyo. Tama po ba? Ngayon, nandito tayo for 5 days or for 5 nights para rin po sa inyong future. Para rin sa inyong future. Kaya napakalaga ang inyong pakikinig upang sa gayon, mahanda natin yung ating future. Ready na po ba kayo para malaman ang inyong future? Yes. Kung ready na po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ama namin Diyos, nasa langit, salamat po sa oras na ito na yung ipinagkaloob sa amin upang kami po ay magkasama-sama sa lugar na ito upang makapakinig ng iyong salita. Nawa po, buksan mo ang puso at isipan ng bawat na imbitahan upang sa gayon kanilang maunawaan ang biyaya ng Diyos sa pamagitan ng iyong salita. Sa mga papunta pa lamang sa lugar na ito upang makapakinig ng iyong salita, nawa po ingatan mo po sila upang sa gayon ay ligtas silang makarating dito at maging handa sa pakikinig ng iyong salita. Gayun din po, samahan mo rin po ako na magbabahagi ng iyong salita, nawa tanging ang kalooban mo lang ang maipahayag at tanging pangalan mo lang ang maluwalhati. Mula sa simula hanggang sa wakas, sa iyo lamang kami aasa at magtitiwala. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, welcome sa ating Grand Bible Seminar. Ito yung unang gabi. Maaring yung iba sa inyo ay nasabi, sige na, punta ka na. Baka ngayon lang ang sinabi nilang petsa. Okay? 5 days po ito ha. 5 nights po tayong makikinig ng salita ng Diyos. At para mapagsimula po tayo, kung meron kayong mga Biblia, hinihikayat ko po na buksan ninyo ito sa unang Timoteo chapter 2, verse 3 hanggang 4 upang makita nung naimbitahan ninyo na yung talatang ipa-flash natin sa screen is actually galing talaga sa Biblia. So, unang Timoteo, chapter 2, verse 3 hanggang 4. Kung wala pong Biblia, okay lang naman po. Maaari nyo itong makita sa ating screen. Kung handa na po, basahin natin ito ng sabay. 3, 2, 1. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Okay. So, ito yung ating panimulang verse dahil mula rito, dito tayo magtutuon ng pansin sa talatang ito. Okay. So, sino po yung first time pong makarating dito sa Cavite Church? Ayan. So, welcome po. Welcome po sa inyong pagpunta po rito. Ano pong sinabi sa inyo nung inimbitahan kayo? Anong sinabi po? Basta, sama ka lang. Ayan. Ganun lang po ba? Oh. Or merong pinangako? Wala naman. Walang ayuda po pagkatapos nito. Baka mamaya may ayuda. Ha? Ayan. So, ang layunin po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, katulad po nung nakita natin kanina sa screen, di ba? Eternal life for your precious spirit. Ito ay para magkaroon ng
buhay na walang hanggan. Ito yung ninanais ng lahat ng tao, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya naman, sinisikap nila na maging mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Gusto niyo po ba maging mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos? Gusto po ba? Okay, syempre, gusto. Ano? So, lahat ng tao gusto maging mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. So, paano daw po ba? Paano ba magiging mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos? So, minsan, di ba po, kung naalala ninyo, nung bata ako, pag magsisimba, anong ginagawa ng magulang natin nung bata tayo? Inaayusan talaga tayo ng mabuti. Yun yung itatakinan pa ako ng nanay ko. Tapos kung yung talagang todo planchado yung damit na susuotin sa akin, ipapasuot sa akin, para daw maging mabuti ako at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Okay? Pag pumunta sa simbahan. Kayo, sa tingin ninyo, ano yung mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos? Sa tingin niyo po? Ayan. So yung iba, iniisip maging mabait. Di ba yan yung iniisip nila? Pag mabait ka, ikaw ay mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ano pa kaya yung ibang iniisip ng ibang tao para maging mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos? O pero doon sa maayos na pananamit, ha? Ano pa ba? Ano pa po kaya? Maging masunurin. Okay. So maganda yun, ha? Maging masunurin. Anong inuutos sa'yo? Ayun lang, ano? Gusto mong maging mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos para makasunod ka sa Kanya, gusto mong maging masunurin, pero ang tanong, ano kaya yung inuutos niya sa'yo? Ayan. So napakahalaga nito. Para maging mabuti at kaaya-aya tayo sa paningin ng Diyos, dapat alam natin kung ano yung gusto niya. Pero sa maraming pagkakataon, ang ginagawa ng tao, yung sariling paraan nila para maging mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ayan. Halimbawa po, isa pang halimbawa. Ha? Kunwari, may isang binata at meron siyang gustong ligawan. Merong isang binata at gusto niyang ligawan ito. Ayan. Magbibigay siya ng regalo. Anong regalo yung ibibigay nung binatang ito dun sa dalaga? Yung gusto ng dalaga o yung gusto ng binata? Yung gusto ng dalaga. Hindi pwede yung gusto ng binata. Kasi mamaya, ang gusto pala ng dalaga, white chocolate. Pero ang gusto ng binata ay dark chocolate. So, anong ibibigay niya doon sa dalaga? Siyempre yung white chocolate. Kasi kung ano yung gusto nung dalaga. Paano sa harapan ng Diyos? Alam mo ba kung ano yung gusto niya? Most of the time, ginagawa natin, ipinaahin natin sa Kanya kung ano yung gusto natin. Pero hindi kung ano yung gusto ng Diyos. Tama po ba? So most of the time, ang ginagawa natin, yung gusto natin o yung sarili nating isip na magiging mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Pero not necessarily, ito yung gusto ng Diyos. Kaya balikan natin, ano ba yung mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos? Malinaw na sinasabi sa atin sa talatang ating binasa na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Para pala maging mabuti at kaaya-aya ka sa paningin ng Diyos, ano yung kailangan mangyari? Kailangan kang maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Okay? So, maligtas saan? Yun yung tanong eh. Maligtas ba sa problema? Maligtas sa sakit? Maligtas sa kahirapan? Saan tayo kailangan maligtas? Sagutin natin yan habang pag-aaralan natin yung Biblia. Isa pa, iniisip din ng maraming tao yung patungkol dun sa katotohanan. Ano nga ba po ang katotohanan? Ano yung katotohanan? Yung katotohanan, sinabi yan mismo ni Jesus. Ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. So kailangan natin malaman o makilala si Jesus para tayo ay maligtas. Itong Bible seminar na ito, ang layunin natin ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Upang sa kaduluhan, maging mabuti at kaaya-aya tayo sa paningin ng Diyos. Para maging mabuti at kaaya-aya tayo sa paningin ng Diyos. Okay. Sino pong may mga Biblia po sa inyo? Ayan. Pakitaas nga po ang inyong Biblia. Kung dala po ninyo ang inyong mga Biblia. Ayan. So meron tayong mga Biblia. Tanong, binabasa po ba natin ang Biblia? Oo po, yan. Kasi yung iba, ang ginagawa nila sa Biblia,
Kapag may sakit sila, masakit ang tiyan ko. Pwede bang ganito? Nako, parang anting-anting siya o kaya ano siya, no? Agimat o ano man, di ba? So hindi. Ano ba ang kailangan nating gawin sa Biblia? Kailangan natin siyang basahin. O. Merong iba, maski nagbabasa, hindi naman ito naunawaan. Kaya ngayon, sa loob ng 5 araw, aalamin natin kung ano yung nilalaman ng Biblia nang sama-sama at sasaliksikin natin ito. Sa kaduluhan, ano yung mangyayari? Sa Juan chapter 5 verse 39, sinasabi sa atin na sa pagsasaliksik ng kasulatan, iniisip natin na meron tayong, ano daw po? Buhay na walang hanggan. Tapos, ito rin yung magpapatotoo tungkol sa akin. Ito yung sinabi mismo ni Jesus. So, una sa lahat, sasaliksikin natin yung Biblia sa loob ng 5 araw para ano po? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sa loob ng 5 days, sa loob ng 5 days, ano yung gagawin natin po? Dapat sa harapan ng Diyos, magi tayong mabuti at ano daw po? Kaaya-aya. Paano daw maging mabuti at kaaya-aya? Kailangan na maligtas at kailangan din nating makilala ang katotohanan. Tama. Okay. So paano tayo maliligtas at malalaman ng katotohanan? Kailangan nating saliksikin ang kasulatan. Ano po ibig sabihin nito? Yung Bible. Saliksikin natin yung Bible, kaya nga tinawag natin itong Bible Seminar. Okay? Kaya natin itong tinawag na Bible Seminar. At sa kaduluhan ng Bible Seminar, ano yung kailangan nating makamtan? Eternal life or buhay na walang? Yan. So gusto niyo po ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ay, naku, parang unti lang yata ang may gusto. Gusto po ba? O, siyempre, gusto natin ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sasaliksikin natin yung Biblia, pero at the same time, meron tayong dapat makilala. Okay? Bakit? Ano ang sinabi sa atin sa Juan chapter 17 verse 3? Pwede po ba basahin natin ng sabay? 3-1. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na kanyang sinugo. So, para magkaroon daw ng buhay na walang hanggan, kailangan mong makilala sino? Iisang Diyos na tunay. At sino pa daw po? Jesucristo. Kailangan natin makilala yung iisang Diyos na tunay. Bakit sinabing iisang Diyos na tunay? Kasi maraming ibang Diyos. Anong ibig sabihin ng ibang Diyos? Yung Diyos na hindi ayon sa Biblia. Kaya kailangan nating makilala ang Diyos ayon sa kasulatan, ayon sa Biblia. Kasi kung hindi mo kilala ang Diyos ayon sa Biblia, hindi tunay na Diyos ang kilala mo. Okay? Kaya napakahalaga na makilala mo yung iisang Diyos na tunay. Kasi kapag nakilala mo yung iisang Diyos na tunay, makikilala mo rin yung tunay na Jesucristo. Tama. Kailangan mo makilala yung isang Jesucristo. Sino ulit yung katotohanan? Si Jesus. Okay? Kailangan mo makilala yung Diyos para ikaw ay maligtas. Kung hindi mo kilala ang tunay na Diyos, hindi ka maliligtas. Bakit? Kasi hindi mo iisipin na meron kang problema. Hindi mo iisipin na meron kang suliranin na kailangang masolusyonan. Hindi mo maisip na meron ka palang kapahamakan na kinakaharap at kailangan ka maligtas. Kaya napakahalaga para sa bawat isa sa atin, sa pagsasaliksik natin ng kasulatan sa loob ng 5 araw, hindi lang basta ang layunin mo ay ito. Dapat ang layunin mo, makilala mo yung tunay na Diyos. Kasi kapag kilala mo yung tunay na Diyos, tiyak, kilala mo si Jesus. At tiyak na mangyayari ang buhay na walang hanggan. Okay po? Malinaw po ha? So, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, sa loob ng 5 araw, kikilalanin natin yung tunay na Diyos. Yung Diyos na ayon sa Biblia. So,
Sa loob ng 5 araw, kilalanin natin po yung Diyos. Sa unang araw, makikilala natin yung Diyos bilang tagapaglikha. Siya yung lumikha ng lahat. Sa ikalawang araw, makikilala natin yung Diyos bilang namamahala ng kasaysayan. Sa ikatlo, kikilalanin natin yung Diyos na siyang may alam ng hinaharap. Kaya nga tinatawag na siya ang timekeeper. Kaapat na araw, makikilala natin yung Diyos bilang hukom. At sa huli, bilang tagapagligtas. Iisang Diyos lang to ha. Iisang Diyos lang to. Baka isipin ninyo, iba yung Diyos sa day 1, iba yung Diyos sa day 2. Hindi po. Iisang Diyos lang ito. Ito yung mga katangian niya sa loob ng 5 araw. Makikilala po natin siya. Ngayon po, ang tanong ko, sino pong may pananampalataya sa inyo? Pakitaas po kung sino may pananampalataya. Ayan. So lahat tayo, dumating dito, maraming salamat po, pakibaba po natin ating mga kamay. Lahat tayo, dumating dito ng may pananampalataya. Tama po ba? Bawat isa sa atin, dumating dito ng may pananampalataya. Pero ang tanong, yung pananampalataya mo ba ay ayon sa salita ng Diyos? Ito yung kailangan nating matiyak sa loob ng 5 araw. Bawat isa sa atin ang dumating dito, mayroong pananampalataya. Pero dapat nating matiyak kung ito ay ayon sa salita ng Diyos. Pananampalataya. Sige po. Magbibigay ako ng sample ng pananampalataya. Di ba kapag sumasampalataya ka, naniniwala ka? Pag sumasampalataya ka, ilalagak mo yung pag-asa mo sa Kanya. Tama po ba? Okay. Sige. Example po. Magbibigay ng ayuda, 10,000 pesos. Yan. Pero, first 50 lang ang bibigyan ng ayuda. Pupunta ka o hindi? 10,000 pesos. Ayuda. Pupunta o hindi? Ay, pupunta, syempre. 10,000 pesos yan. Okay. So, doon sa 10,000 pesos na ito, pero first 50 pa lang. First 50 lang ang bibigyan ng ayuda. Ibibigay ito sa Biyernes ng alas 5 ng umaga. Anong oras ka pipila? Alas 3 pa lang? Pero first 50 lang. Kailangan makasigurado ka. Baka Webes pa lang, nakapila ka na, no? Kasi first 50 lang yung pwedeng bigyan ng 10,000 pesos. O yan. So dahil sa 10,000 pesos na ito, anong gagawin mo? Papasok ka ba sa trabaho mo? Ay bakit hindi? Pipila na lang. Ba't magkano bang isang araw? Ang isang araw ay mga 500? Sabihin natin 500 pesos ang isang araw na sweldo. 500 against 10,000 pesos. Anong pipiliin mo? Ay by 10,000. So liliban ka sa trabaho. Nanay po ba? O nanay, may anak ka. Iiwan mo yung anak mo? Alas 3 pa lang na madaling araw? Ay, malalaki na pala eh. Namalian ako ng tanong. Ayan. Sige. Pero kung maliliit yung anak mo, syempre hindi mo pwedeng basta iwan. Anong gagawin mo? Maghahanap ka ng magbabantay. Gagastos ka, sabihin mo na ng 300 sa magbabantay. Mawawalan ka ng 300 versus 10,000. Saan ka? 300 mawawala sa'yo o yung 10,000 na magkakaroon ka? Siyempre, talagang ang bilis ng sagot ninyo pagdating sa 10,000, ano? Ayan. Sa 10,000. So, ibig sabihin, naniwala ka na makakatanggap ka ng 10,000. So, ano yung ginawa mo? Meron ka napakinggan na balita na magbibigay ng 10,000 pesos. Pinaniwalaan mo ito. So, ano yung ginawa mo? Inilagak mo yung pag-asa mo doon. Kung saan, ipinagpalit mo yung trabaho mo, ipinagpalit mo yung pag-aalaga sa anak mo at gagastos ka ng 300 pesos, okay lang. Makamtan lang ang 10,000 pesos. Tama po ba? Dahil naniwala ka. Dahil sumampalataya ka na makakatanggap ka ng 10,000 pesos. Kaya mong ipagpaliban ang lahat. Ngayong 5 araw na ito, sinasabi sa'yo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ipagpapalit mo ba ang buhay na walang hanggan sa 5 araw na pwede kang matulog ng maaga?
May probinsyano pa ba ngayon? Wala na ba? Ay, meron pa? Pagpapalit mo ba yung TV show ng mula alas 6:30 hanggang 8:30 kumpara sa pag-attend sa Bible seminar? Kung alam mo ang makakamtan mo ay buhay na walang hanggan, ilalagak mo yung pag-asa mo. Tama po ba? Ito yung pananampalataya. Kung ilalagak mo yung lahat. Kasi meron kang narinig, dito daw magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, ilalagak mo yung lahat-lahat mo para makamtan mo yung buhay na walang hanggan. Gusto mo ba ng buhay na walang hanggan? Opo. So, sa 5 araw na ito, kailangan ilagak mo yung oras mo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero pagdating dito, ay, ay, grabe naman. Anong oras na ba? Ganyan. Paano yun? Meron ka bang mapapakinggan? Wala kang mapapakinggan kapag, di ba? Wala kang mapapakinggan. So, meron ka bang sasampalatayanan kapag hindi ka nakapakinig? Wala. Kaya kailangan makinig ka ng mabuti kasi sa Roma chapter 10 verse 2, ito yung sinasabi sa atin kung ano ang pananampalataya. Pwede po ba basahin natin ng sabay? 3, 2, 1. Ako'y makakapag... Ay, sorry po. Hindi pala. Mali po na nakita ko. Roma chapter 10 verse 17. Basahin po natin ng sabay. 3, 2, 1. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So napakahalaga na habang nandito ka, nakikinig ka ng mabuti. Bakit? Kasi doon manggagaling yung pananampalataya mo. Pero ano yung dapat na pinakikinggan mo? Yung katabi mo na, alam mo ba, kahapon si ano? Uy, kilala mo na ba kung sinong nanalo? Oh. Pag yun yung katabi mong pinakikinggan mo, magkakaroon ka ba ng tamang pananampalataya? Hindi. So ano yung dapat daw gawin mo? Makinig sa salita ni Kristo. Kaya kailangan, habang nandito tayo, makinig tayo mabuti. Kaya naman po, ipapakiusap ko sa inyo, yung 3 saloobin ninyo sa inyong pakikinig habang nandito po sa Bible Seminar. Ano yung unang-una dapat? Sabi po, kailangan na makinig ng mabuti, incline your ear. Ikalawa, don't lose the chance. At forsake wrong o yung maling kaisipan. Tingnan po natin sa Isaiah chapter 55, verse 3. Kung meron kayong Biblia, mas mainam po na mabuklat po natin ito mula sa Biblia upang alam ninyo na ito po talagang mga pinag-aaralan natin ay mula sa salita ng Diyos. Sa Isaiah chapter 55, verse 3, babasahin ko po. Ang inyong tenga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin. Kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ako'y makikipagtipanan sa inyo ng walang hanggan ayon sa tapat na kahabagang ipinakita kay David. Sabi rito, kailangan daw na ang inyong tenga ay inyong ikiling. So, ibig sabihin, makinig. Makinig ng mabuti. Okay po. Makinig ng mabuti. Bakit daw po? Upang ang inyong kaluluwa ay, ano daw po? Mabuhay. Bakit kailangan mabuhay ang iyong kaluluwa? May problema ba ang iyong kaluluwa? Aalamin natin, habang sinasaliksik natin yung Biblia, baka nga mayroong problema ang iyong kaluluwa. So ito yung kailangan nating ma-find out. So makinig na mabuti po habang nandito po tayo sa main hall ng Cavite Church. Isa pa po, kailangan din na huwag niyong i-miss yung chance na ito. Don't lose the chance. Sa verse 6, babasahin ko po. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. So anong yung sinasabi po rito? Habang malapit ang Diyos, kailangan matagpuan mo siya. Kailan ba malapit ang Diyos? Kapag sinasaliksik natin ang Kanyang kasulatan. Ang Biblia. Ngayon, yung time na yun. Sa loob ng 5 araw ng Bible Seminar, kikilalanin natin ang Diyos at ano daw yung mangyayari dito? Makikilala mo ang Diyos. Muli ha, kailangan mong makilala yung iisang Diyos na tunay. Kailangan mo siyang makilala para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya naman, huwag mong i-miss yung chance na ito. Maaring, inisip mo, nung pumunta ka rito, ipagbibigyan ko lang siya, first session lang. Pero ngayon, na nalaman mo, mahalagang usapin ito.
Usapin ito ng iyong buhay na walang hanggan. Kaya kailangan ilaan mo yung 5 araw mo hanggang Sabado, 6:30 hanggang 8:30 ng pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil kung hindi, ano yung mangyayari? Mamimiss mo yung chance na makilala ang Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpapatuloy ko sa verse 7, sabi sa verse 7, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. Sabi dito, lisanin ng iyong lakad. Bakit? Yung masamang lakad. Anong ibig sabihin po nito? Nung dumating tayo, may kanya-kanya tayong pananampalataya. Pero ang tanong po, ang pananampalataya mo ba ayon sa salita ng Diyos? Kung hindi, lisanin mo ito. Meron ka mga mapapakinggan sa loob ng 5 araw na maaaring taliwas sa iyong sariling kaisipan. Pero alin ang mas higit? Kaisipan mo o ang kaisipan ng Diyos? Kaisipan ng Diyos. Kaya naman po, sa puntong ito, habang nakikinig tayo, lisanin natin yung ating sariling mga kaisipan. Magtuon po tayo dun sa sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil sa verse 8, ano po ang sabi sa verse 8? Basahin natin ng sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang aking pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. So sabi nito, na yung pag-iisip mo, hindi katulad ng pag-iisip ng Diyos. Kaya kailangan alamin mo kung ano yung iniisip niya. Paano mo malalaman kung ano yung iniisip niya? Sa pamagitan ng kanyang salita. So wag nating i-miss yung chance na ito, makinig ng mabuti. Handa na po bang makinig? Ay, grabe. Magsisimula pa lang pala tayo. Kanina pa ako nagsasalita rito. Ano? Sige po. Kung tingin ko nga, kung talagang handa na kayo makinig, sasabihin ko yung bilang, yun yung bilang na papalakpak kayo. Okay? Sample tayo. 3. Sige. Handa pa naman. Medyo nahuli lang ng isa. Okay? So, ibig sabihin, handang-handang makinig ng salita ng Diyos. First day, kilalanin natin yung Diyos bilang Creator. Siya yung lumikha ng lahat. Tama po ba? Okay. Pero marami nag-iisip, siya ba talaga yung lumikha ng lahat? Aalamin natin, sisiguraduhin po natin sa araw na ito. Mga ilan pag-aaralan din natin? Ano nga ba ang buhay? Ano ang Biblia? May espiritu ba? At tungkol sa creation. So simulan po natin sa pamagitan ng pagtatanong ng mga tanong na ito. Maaring nagtanong ka rin ng mga ganitong tanong sa iyong buhay. Okay? So sabi nito yung mga katanungan ng tao. Ano yung unang tanong? Ano ang layunin ng buhay? Naitanong mo na ba sa sarili mo yan? Ano yung layunin ng buhay ko? Naitanong mo na po ba? Sige ha, magtatanong po ako. Sir, ano po kaya ang layunin ng inyong buhay? Ano daw po? Ay, hindi pa masyado sure. Sige po. Madalas gawaing bahay ang naiisip niya. So, ibig sabihin, matapos yung mga gawaing bahay. Maaaring ganun po. Sige po. Tanungin ko po, Sir, kayo po, ano ang sa tingin ninyo, layunin ng inyong buhay? Unang question pa lang, ang hirap na po, no? Unang question pa lang, ano? Anong layunin ng ating buhay? Sige po. Ayan. So, makinig ng salita ng Diyos. Nandito po kayo para makapakinig tayo ng salita ng Diyos. Sige. So, ito po yung mga medyo middle age po ito. Paano yung medyo bata-bata? Bigla silang umiwas ng tingin sa akin. Sa mga bata-bata, ayan. Nagtatanong po ako, sige, sa iyo po, ano po ang layunin ng iyong buhay? Makinig din ng salita ng Diyos. Medyo nagkakapare-pareho na ng sagot. O sige. So medyo young adult pa. Sige. Sige. Ano kaya layunin ng iyong buhay? Ipalaganap daw ang Ebanghelyo. Parang nag-iiba-iba na ng sagot. Ayan.
So, parang magkakaiba ang sagot. Pero paano kapag medyo senior na? Medyo may edad na po. Nay, yung ano po bang kulay yan? Yellow, mustard? Or, ano? Sige po, ano kaya layunin po ng inyong buhay? Nag-iisip pa si nanay. Sige po. Tumungo si nanay doon. Nay, huwag ka nang tumungo. Ayan. Ano po kaya layunin ng inyong buhay? Sabi nung iba, kapag ganyang may edad daw, ang layunin ng buhay, mag-alaga ng apo. Parang ganun po. Yung iba, yun yung iniisip. So, nagdidepende po ba ang layunin ng buhay sa edad? O nagdidepende ang layunin ng buhay sa panahon? Kuwari, panahon ni Jose Rizal, ano kaya ang layunin ng kanyang buhay? O panahon naman po kunwari ah, ni Hitler. Ano kaya ang layunin ng kanyang buhay? Para pumatay? Nagbabago ba ang layunin ng buhay ayon sa edad, ayon sa lugar, ayon sa panahon? Nung ako ay grade 5, tinanong ko rin yan sa sarili ko, ano kaya yung layunin ng aking buhay? Pero sa paglipas ng panahon, dahil sa naging abala, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, nakalimutan ko na yung tanong na ito. Hanggang sa muling itinanong sa Bible seminar. Ano kaya yung layunin ng aking buhay? Napaisip din ako, ano nga pala layunin ng aking buhay? Kailangan malaman mo kung ano yung layunin ng iyong buhay. Ano pa po? Meron ba talagang Diyos? Totoo ba ang Biblia? Sabi nila, sinulat lang daw ito ng tao. Meron ba talagang espiritu? Ang Diyos ba yung lumikha ng mundo at ng lahat ng narito? Sino naman ako sa harapan ng Diyos? At paano ko makakapasok sa langit? Maring at one point ng iyong buhay na itanong mo yung mga tanong na ito. Nakuha mo na ba yung sagot? Kung hindi pa, nasa tamang lugar ka. Ngayon yung pagkakataon na masagot mo ang lahat ng katanungan ito sa pamagitan ng Biblia. Sa pamagitan ng Biblia. So tingnan muna natin yung buhay ayon sa salita ng Diyos. Kasi iba-iba tayo ng kaisipan patungkol sa buhay. Kung mayaman ka, kung mahirap ka, kung nandito ka sa Pinas, kung nasa ibang lugar ka, or kapag ikaw ay bata, kapag ikaw ay medyo may edad, maaaring iba-iba yung iniisip natin patungkol sa buhay. Pero ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol sa buhay? Sa awit chapter 90, verse 10, sinasabi dito na yung buhay ay maikli lamang. Pwede po ba basahin natin ito ng sabay-sabay? 3, 2, 1. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon o kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami... So ito yung sinasabi ng Biblia. Ang buhay ng tao maigsi lang kasi binibigyan lang ng time frame ng 70 hanggang 80 years. Nay, yun naka-blue, ilang taon na po kayo? 75, bonus na, no? Lumagpas ka na dun sa 75. Eh kung ang sabi ng Biblia, 80. Ilang taon na lang? 5 na lang. Diba? 5 na lang. Pero hindi ito sa pinang-aabot ka ba ng 70 or 80. Ang tiyak, maiksi lang yung buhay mo. At humaba man o umiksi ang buhay mo, anong sabi rito? Hirap at kaguluhan lamang. O, kapag medyo estudyante ka, hirap mag-aral. Pag nagtatrabaho ka naman, ang daming bayarin. Kapag may edad ka na, saan ako kukuha ng pang-maintenance? Di ba? Ito yung mga nagiging problema rin. Habang tumatanda, minsan mas maraming nagiging problema. So gusto niyo po ba ng mahabang buhay? Mas maganda, buhay na walang hanggan. Kaysa sa mahabang buhay. Kaya kailangan makamtan natin yung buhay na walang hanggan. Ano pa sinasabi ng Biblia patungkol sa buhay? Yung buhay natin dito sa mundong ito, hindi tayo nasisiyahan sa mga bagay ng sanlibutan. Sa mga bagay ng sanlibutan ito, hindi ka masisiyahan. Ecclesiastes chapter 1 verse 8, sabi nito, yung mata sa paningin ay hindi nasisiyahan. Yung tenga sa pandinig ay walang kabusugan. Di ba kapag nakabili ka ng isang gadget, yung mga kabataan, after ilang few months, gusto ulit ng panibagong gadget. Tama po ba? Hindi ka nasisiyahan doon sa mga bagay ng sanlibutan. Wala kang kasiyahan. Bakit? Parang laging may kulang. Bagamat nakuha mo na yung bagay na ito,
may kulang pa rin. Ito yung buhay natin. Parang laging may kulang. Ano pa? Sabi rin po na may katapusan yung buhay natin sa mundong ito. Ecclesiastes chapter 3, verse 1 hanggang 2. Pwede po ba basahin natin ito ng sabay? 3 to 1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Panahon upang isilang at panahon upang mamatay. Panahon pagtanim at panahon upang bunutin ang itinanim. So sabi rito, may panahon upang isilang. Tay, sorry po. Tay, kailan po birthday nyo? August 4. Magpansit po tayo, August 4, ha? Okay. Sabi, August 4, panahon upang isilang. Ano po pa ang sabi sa atin sa Biblia? Panahon upang isilang, panahon upang mamatay. Tama po ba tayo? Basta isinilang tayo rito, ano yung hinihintay na lang natin? Kung kailan tayo mamamatay. Alam natin kung kailan tayo sinilang. Pero ang tanong, alam mo ba kung kailan ka mamamatay? Paano kung lumipas ng lumipas yung panahon at malapit ka na sa kamatayan nang hindi mo nalaman yung layunin ng iyong buhay? Masasabi mo bang matagumpay ka o hindi? Kasi hindi mo nagawa yung layunin ng iyong buhay. Kaya mapalad ka dahil nandito ka ngayon sa lugar na ito para malaman mo yung layunin ng iyong buhay. Kasi bago ka mamatay, kailangan makamtan mo muna yung layunin ng iyong buhay. Kung hindi mo pa alam, makinig ka ng mabuti. Lahat mamamatay, tama po ba? Kilala niyo po ba ito? Maring kilala ito ng mga kapanahunan ko. Yung una po muna, kilala niyo siya? Nora Honor. Sumikat siya, nagkaroon siya ng maraming pera, pero nagtapos din ang kanyang buhay. Namatay siya dahil sa respiratory failure. Ito, kilala niyo po ba siya? 4 years old lang siya. Siya yung namatay doon sa NAIA. Di ba namatay siya dahil sa car accident. Sinilang siya 2021, pero namatay din agad siya 2025. Paano naman po siya? Maring kilala ng iba ito. Tama po ba? Siya yung namatay na po. Okay? Lahat sila ipinanganak, maring marami rin silang nagawa sa buhay nila, tapos namatay sila. Pero kung hindi nila nakamtan ang buhay na walang hanggan, sa tingin ninyo, natanggap kaya nila yung layunin ng kanilang buhay? Hindi po. Lahat tayong mamamatay. Pero kailangan, bago ka mamatay, kailangan makamtan mo muna yung layunin ng iyong buhay. Lahat tayo pupunta rito. Pupunta sa alabok. Lahat tayo pupunta sa alabok. Tama po ba? Pero yung buong buhay mo, si tatay, ilang taon na po ba si tatay? 70? Mga natatanong ko, mga lagpas na bonus na 74. Ayan. So, di ba? Tumakbo sila, 75, 74. Okay. So, yung mga buhay natin, tapos, halos lahat tayo, buong buhay natin, saan tayo nagsispend ng time? Para sa laman. Nag-aaral ka para magkaroon ng mabuting trabaho. Para magkaroon ka ng maraming pera. Pag nagkaroon ka ng pera, saan mo gagastusin? Para sa laman. Di ba? Namimili ka ng mamahaling sabon, namimili ka ng magandang damit, may brand na damit. Lahat na ipupundar natin para sa laman natin. Pero sa kaduluhan, saan daw mapupunta yung laman natin? Sabi, lahat ay buhat sa lapok, lahat ay muling babalik sa alabok. Nagsispend tayo ng time para sa ating laman, pero saan mapupunta to? Sa alabok. Dito tayo nagsispend ng time. Maraming tao ganito yung nangyayari. Nagsispend ng time para sa laman, pero hindi nila naiisip, mayroon palang buhay na walang hanggan. Bibigay ko sa iyo yung sample ng isang lalaking mayaman. Sa Lucas chapter 12, mayroong isang mayamang lalaki, mayroon siyang malaking problema. Alam niyo kung ano yung problema niya? Wala siyang mapaglagyan ng kanyang ari-arian. Grabe, no?
Gusto mo ba ng ganitong problema? Oo. Ang daming pera, hindi alam kung saan gagastusin yung pera. Yan. So ito yung problema niya. Kaya naman sa verse 18, ano yung ginawa niya? Sabi niya, ito yung aking gagawin. Gigibain ko yung aking kamalik, tapos magtatayo ako ng mas malaki. At doon ko iimbak yung lahat ng aking mga butil at pag-aari. Grabe, dami niyang pera, no? Kaya niya magiba ng kanyang lumang kamalig at magtayo ng mas marami. Tapos ano pang masusunod na mangyayari? Sa verse 18 hanggang 19, sabi rito, kaluluwa. Marami ka ng pag-aaring nakaimbak sa maraming panahon. Ano daw yung gagawin niya? Magpahinga ka, kumain ka, at magsaya ka. Grabe, ganda ng buhay niya, no? Relax na lang. Gusto niyo po ba ng ganitong buhay? O, sa harapan ng maraming tao, successful tong lalaking ito. Bakit? Marami siyang pag-aari. Ano pa? Hindi na siya kailangan magtrabaho. Nagpapahinga na lang siya. Dumarating na lang yung pera. Marami siyang pag-aari. Pero sa harapan ng Diyos, successful po ba siya? Tingnan natin yung sinabi sa kanya ng Diyos sa verse 20. Basahin natin ng sabay, 3-1. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Anong sabi sa kanya ng Diyos? Hangal. Bakit siya hangal? Di ba sa tingin natin, successful siya kasi marami siyang pera. Pero bakit siya hangal? Bakit po? Ito po yung sagot sa verse 21. Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, ngunit hindi mayaman sa Diyos. Anong ibig sabihin ng hindi mayaman sa Diyos? Hindi niya kilala ang Diyos. Kung hindi niya kilala ang Diyos, meron ba siyang buhay na walang hanggan? Wala. Maraming tao nagsispend ng napakaraming oras para lamang sa sarili nila, para sa kanilang laman. Pero sa kaduluhan, hindi nila nakilala ang Diyos. Pero mapalad po kayo kasi nandito kayo sa lugar na ito para makapakinig ng salita ng Diyos at makilala siya. Sa kaduluhan, ano nga ba ang layunin ng iyong buhay? Sa mga tinanong ko, ano ang layunin ng iyong buhay? Ito po ang layunin ng ating buhay. Nasa Ecclesiastes, chapter 12, verse 13. Basahin po natin ng sabay, 3-1. At ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sabi po, buong katungkulan ng tao. Ito pala yung dapat na ginagawa mo, buong buhay mo. Makilala mo yung iisang Diyos na tunay para magkaroon ka ng takot sa Diyos. Tapos, masunod mo yung kanyang utos. Di ba? Sabi mo, layunin ng buhay mo ay sumunod. Ano yung inuutos niya sa'yo? Di ba? Yun yung tanong eh. Gusto mong masunod ang Diyos, pero ang tanong, alam mo ba kung anong inuutos niya sa'yo? Ito ang inuutos niya para sa bawat isa sa atin. Sa Juan chapter 12 verse 50, ito ang kanyang utos para sa atin. Nalalaman ko ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. At iyon ang mga bagay na sinasabi ko sa inyo. Ito ang sinabi ni Jesus. Alam ni Jesus na ang gusto ng Diyos, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. At ito yung layunin ng iyong buhay. Ang tanong ko, natupad mo na ba ang layunin ng iyong buhay? May buhay na walang hanggan ka na po ba? Kung wala pa, ngayon yung pagkakataon na makamtan mo yung buhay na walang hanggan. Tung linggong ito. Kaya wag mong i-miss yung chance na ito. Kung medyo 50-50 pa, tiyakin mo kung meron ka ng buhay na walang hanggan. Kung meron ka ng buhay na walang hanggan, ito yung pagkakataon. Ibahagi natin sa iba yung buhay na walang hanggan. Okay po? So, ano yung layunin ng iyong buhay? Ano po ulit ang layunin ng inyong buhay? Buhay na walang hanggan. Kaya po sa dulo ng ating Bible seminar na ito, dapat makamtan mo yung buhay na walang hanggan. Okay po. Saan natin makakamtan yung buhay na walang hanggan? Dito ba sa mundong ito? Dito po ba? Hindi po. Hindi po rito sa mundong ito. Tingnan po natin yung yugto ng ating buhay. Okay, meron tayong 3 yugto ng buhay natin. Yung unang yugto ng ating buhay, nasa loob ng sinapupunan ng ating ina. 9 months.
Tapos na po ba? Sa 9 months? Tapos na? Oo, nandito ka na eh. So, ibig sabihin, tapos na tayo rito. Yung 9 months na ito, paghahanda pa lamang ito para dun sa ikalawang yugto ng iyong buhay. Ano po yung ikalawang yugto ng iyong buhay? Ano po? Ito yan, yung 70 to 80 years. Ito po yung buhay natin ngayon. Pero dito po ba nagtatapos yung buhay natin? Hindi. Yung ginagawa natin dito, actually, preparation lamang para dun sa susunod na yugto ng buhay. Hindi dito nagtatapos sa kamatayan. Preparation po ito sa ikatlong yugto ng buhay natin. Ano yung ikatlong yugto ng iyong buhay? Walang hanggan. Eternity. Okay? Eternity. Yun nga lang, hindi iisa ang buhay o ang walang hanggan. Merong yan, buhay na walang hanggan at walang hanggang paghamak. Okay po? So, lahat hahantong dito. Tama po ba? Lahat hahantong dito sa kamatayan. Kapag ikaw ay hindi nakapaghanda para sa walang hanggan, dito ka mapupunta. Walang hanggang paghamak. Kaya nga, bago ka makarating sa walang hanggan, ano yung utos sa atin ng Diyos? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Habang nandito ka, kailangan magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Meron ka na bang buhay na walang hanggan? Kung wala ka pang buhay na walang hanggan at namatay ka, saan ang punta mo? Impyerno. Pero kapag ikaw ay namatay at meron ka ng buhay na walang hanggan, saan ang punta mo? Langit. Saan niyo po gustong pumunta? Langit o impyerno? Siyempre langit. Kaya kung tiyak ka na sa pagpunta sa langit, salamat sa Diyos. Pero kung hindi pa, tiyakin mo ngayon. Dapat matiyak natin yung pagpunta sa langit. O, nalaman na natin kung ano yung layunin ng ating buhay. Ano ulit ang layunin ng buhay? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. Pero ang tanong, sino nagsabi? Siyempre ang Diyos. Sabi ng Diyos, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero totoo bang may Diyos? Totoo bang may Diyos? Pero paano naman ito? Yung dalawang itong nag-uusap sila. Sabi nung isa, meron ba talagang Diyos? Sabi naman ng isa, wala. Bakit daw walang Diyos? Kasi hindi daw nakikita. O, kayo, nakita niyo na po ba ang Diyos? Hindi pa. Bakit natin hindi makita ang Diyos? Dahil ang Diyos ay Espiritu. Tama. Yan ang sinasabi sa atin ng Juan chapter 4 verse 24. Ang Diyos ay Espiritu. Kung Espiritu siya, wala siyang buto, wala siyang laman. Kaya hindi mo makikita ang Diyos. Kung nakita mo na yung Diyos, patay ka na. Okay? Kasi mismo si Moises, gusto niya sanang makita yung mukha ng Diyos. Pero hindi siya pinahintulutan. Bakit hindi siya pinahintulutan? Kasi kapag nakita niya na ang mukha ng Diyos, mamamatay na siya. Okay? Kung gayon, paano mo mapapatunayan na meron talagang Diyos? Paano? Sa pamagitan ng Biblia. Ito yung salita ng Diyos. Sa pamagitan ng Biblia, makikilala natin na meron talagang Diyos. Kaya nga nagsasaliksik tayo ng Biblia para makilala natin siya at sa kaduluhan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Muli po kailangan tayong makakilala sa tunay na Diyos para makapunta tayo sa langit. Kasi kung hindi natin kilala ang tunay na Diyos, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napakalaga po ng usapin na ito. Sabi, kailangan makilala ang Diyos sa pamagitan ng Biblia. Pero naniniwala ka ba ang Biblia ay totoo? Paano po ninyo napatunayan na ang Biblia ay totoo? Sabi kasi sinulat lang ito ng tao, di ba? Yung unang 5 aklat ng Biblia, ang nagsulat ay si Moises. Tapos yung huling aklat ng Biblia, ang nagsulat ay si Juan. O, tao sila, di ba? O, paano natin nasabi na ang Biblia talaga ay totoo? Tingnan natin, paano nga ba naisulat ang Biblia? At mamamangha ka, mula rito malalaman mo na talaga ang Diyos ang nagsabi kung ano ang isusulat ng mga taong nagsulat ng Biblia. Unang Biblia o unang aklat ng Biblia, sino nagsulat? Si Moises. Tama. Tapos, yung huling aklat ay si Juan.
Genesis, Revelation, na isulat yung unang aklat noong 1500 BC, tapos yung huling aklat naman ay naisulat ng 100 AD. Sa kabuuan, inabot ito ng 1,600. Grabe nung inabot ng ganong katagal. 1,600 years na isulat ang Biblia. Sa panahon natin ngayon, nasa 3,500 years na mula nang naisulat yung unang aklat ng Biblia. Sino-sino nagsulat nito? Iba-iba po. Nasa around 40 writers ang nagsulat nito sa iba't ibang panahon. Yung iba, hari, doktor, propeta, pastol. Iba-iba po yung nagsulat ng Biblia sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang lugar. Kaya naman po, ang Biblia ay binubuo ng 66 na books, 39 sa Lumang Tipan at 27 sa Bagong Tipan. Ito yung tanong. Dahil iba-iba yung nagsulat, iba-ibang panahon nagsulat, ano yung purpose ng Bible? Iisa pa rin. Buhay na walang hanggan. Makilala ang iisang Diyos na tunay. Ito yung nakakamangha. Kahit iba-iba yung nagsulat, sa iba't ibang panahon, ang layunin ay iisa pa rin. Makilala ang iisang Diyos na tunay para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Hindi nagbago yung layunin ng Biblia. Kahit sa ibang panahon, iba-iba yung nagsulat. Bakit? Kasi yung nagsulat nito, sila yung mga sinabihan ng Diyos. Tingnan po natin sa ikalawang Pedro, chapter 1, verse 20 hanggang 21. Pwede po ba? Basahin natin ito ng sabay. 3, 2, 1. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagkakahulugan sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inedukar ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Sabi dito, iba-iba yung taong nagsulat, pero hindi mula sa kanilang kalooban. Naisulat nila ito mula dun sa pag-uudyok sa kanila ng Espiritu Santo. Ito yung sinabi ng Diyos, kaya ito yung kanilang sinulat. Napakarami po sa Biblia na nagsabi na sinabi ng Diyos, kaya nila naisulat. Nasa 3,800 times na sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Isa yung tiyak. Yung Bible, tao ang nagsulat. Pero sinong may akda? Ang Diyos. Kasi Diyos yung nagsabi. Si Moises, buhay na ba nung ginawa ang mundong ito? Kasi siya yung nagsulat ng Genesis eh. Buhay na ba siya nung siya yung nagsulat nito? Hindi pa. Hindi pa siya buhay. Pero bakit nga naitala ito? Kasi sinabihan siya ng Diyos. Nung sinabi sa kanya ito ng Diyos, ito yung naisulat niya. Ito yung tiyak. Ang Biblia, sinulat ng tao, kaya nga mayroong Isaiah, mayroong Ezekiel, mayroong Ebanghelyo ayon kay Juan, pero lahat sila kinasihan ng Diyos. Okay? Patutunayan po natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos na ang Biblia ay totoo at the same time, ang Diyos talaga ay buhay. Pero maaaring nagtatanong ka, Tagalog ba yung unang Biblia? Tagalog po ba? English? Hindi rin English. Baka Korean yung unang Biblia. Hindi. So maaaring nagtatanong ka, baka mamaya nabago na yung ibig sabihin nito. Paano natin matitiyak po? Na-discover po nila noong 1947 yung lumang kopya ng Biblia at ng kanilang ikinumpara kung ano yung nilalaman ng lumang kopya ng Biblia sa meron tayo ngayon, pinatunayan na ito ay kapareho. Panoorin po natin yung video ito. Natagpuan nila yung lumang kopya ng Biblia doon po sa Qumran Cave. Panoorin po natin ito. Ang Qumran ay matatagpuan mga 1 milya ang layo sa gawing hilagang kanluran ng Dead Sea. Ito ay may layo na 9 milya timog ng Jericho at 14 na milya sa kanluran naman ng Jerusalem. Ang lugar kung saan ito matatagpuan ay tinatawag na ngayong West Bank. Ang Dead Sea ay nasa 1,300 feet below sa sea level. Ito ang pinakamababang level sa mundong ito. Kung pag-uusapan ng lugar ng Qumran, hindi maaalis sa atin na talakay ng isa sa pinakamahalagang archaeological discovery patungkol sa tinatawag na Dead Sea Scrolls. Isang araw noong 1947,
May isang pastol na Bedouin ang aksidenteng nakadiskubre ng mga banga na may lamang balumbon ng kasulatan. Habang hinahanap niya ang nawawalang hayop na kanyang ipinapastol, naghagis siya ng baton sa kuweba at may narinig siyang nabasag at doon niya nakita ang mga banga. 7 balumbon ang una niyang nahanap at doon na nagsimula ang pagkadiskubre ng Dead Sea Scrolls. Napasakamay ng mga dalubhasa ang mga balumbon na ito at doon nalaman ang kahalagahan ng discovering ito. Inisip nila na may iba pang mga balumbon sa lugar na iyon, kaya mula 1947 hanggang 1956, isinagawa ng mga dalubhasa ang masusing paghahanap na iba pang scroll sa lugar na iyon. Nahanap nila ang mahigit 900 na scrolls mula sa 11 kuweba. Ngayon, ang mga scrolls na ito ay matatagpuan sa Israel Museum. Ang pagkatuklas ng Dead Sea Scroll ay napakahalaga sapagkat ang mga ito ang magpapatotoo sa Biblia. Ito kasi ang mga sinaunang Biblia na sinulat ng mga Hudyo na siyang itinuturing na orihinal. Ang pagkakadiscover ng Dead Sea Scroll ang siyang tumapos sa lahat ng duda tungkol sa Biblia. Dahil sa Dead Sea Scroll, kumpiyansa na tayo na ang Bibliang hawak natin ngayon ay walang pinagkaiba sa orihinal na Biblia, na ang mga propesiya tungkol kay Jesus ay totoo at ang Biblia ay hindi talaga nagbago, walang dagdag at walang bawas. Anong sabi? Wala daw dagdag, walang bawas. So, ibig sabihin, yung Bible na ating sinasaliksik ngayon, ito talaga yung salita ng Diyos. Kapag meron tayong Biblia, ano daw ang dapat gawin? Sa Isaiah chapter 34 verse 16, sinasabi, saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Ano yung purpose kung pagsasaliksik natin? Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kailangan makilala natin ang Diyos. So habang nagsasaliksik ka, dapat hindi ka lang mamangha doon sa facts. Hindi yung masabi mo lang, yung pala yun, ganun pala yun. Hindi. Kailangan habang sinasaliksik mo yung Bible, nakikilala mo yung Diyos. Kasi kung hindi mo makikilala yung Diyos, maski marami kang alam na verses, meron ka bang buhay na walang hanggan? Wala. Kaya ang mahalaga, habang sinasaliksik natin ito, kinikilala mo ng higit ang Diyos. Para sa kaduluhan, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, ikaw ay maligtas upang magkaroon ka rin ng kaligtasan at ikaw ay maipanganak na muli. Born again. Ano ibig sabihin ng born again? Babalikan natin yung illustration natin kanina. Born again. Pinanganak si Tatay August 4. Okay. Pinanganak siya sa laman. Pero mamamatay siya sa laman. Tama po ba? Babalik ito sa labo. Hindi natin alam kung kailan. Okay. Lahat babalik sa alabo. Pero sinabi mismo ni Jesus, kailangang maipanganak na muli. Sa Juan chapter 3 verse 3, sinabi niya, kailangan kang maipanganak na muli para makita mo ang kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin ng maipanganak na muli? Maipanganak sa laman at maipanganak sa Espiritu. Ang tanong, naipanganak ka na ba sa Espiritu? Anong naipanganak sa Espiritu? Bakit may problema ba ang iyong Espiritu? Natatandaan mo, sabi sa Isaiah chapter 55 verse 3, anong sabi po? Makinig na mabuti upang ang iyong kaluluwa ay mabuhay. Kapag ang iyong kaluluwa ay mabuhay, doon mapapanganak ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin, doon ka maboborn again. Yun mismo ang sinabi ni Jesus, kailangan kang maipanganak na muli. Ito na naman, sabi nila, born again. Baka relihiyon ito. Hindi po. Nagtugtugan po ba tayo? May dug-dug-dug-dug-dug-dug. May drums po ba kanina? Walang drum set. Ano organ lang ang meron tayo rito? Hindi relihiyon po. Ang born again. Isang pangyayari ito sa buhay mo. Kung meron kang kapanganakan sa laman, kailangan meron ka rin kapanganakan ng iyong espiritu. Dahil kapag naipanganak kang muli, ikaw ay maliligtas. Anong ibig sabihin nito? Ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga tayo nagsasaliksik ng Biblia para mangyari ito sa iyo. Buhay na walang hanggan,
Maligtas at maipanganak na muli. Malinaw po? Layunin ng iyong buhay. Buhay na walang hanggan. Paano mangyayari ito? Kailangan maipanganak ang iyong espiritu. Maipanganak na muli. At kailangan kang maligtas. Ay, meron bang espiritu? Kasi kung wala namang espiritu, hindi ko kailangang maipanganak na muli. Tama po ba? Hindi na kailangan maipanganak na muli kung wala namang espiritu. Kasi kung mamamatay naman dito, tapos na lahat sa mundong ito. Tama ba? Pero kung may espiritu, meron talagang walang hanggan. Kaya kailangan natin ma-sure, meron ba talagang espiritu? Paano natin matitiyak? Kailangan nating malaman kung ang Diyos ang lumikha ng lahat. Ito yung pag-aaralan po natin. Sa pasimula pa lamang ng Biblia, sa Genesis chapter 1, verse 1, sinabi niya na agad kung sino siya. Siya ang tagapaglikha. Sabi nito, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So kung siya yung tagapaglikha, alam niya ang lahat. Tama po ba? Kaya nga alam niya yung layunin ng iyong buhay kasi siya yung lumikha sa iyo. Pero kung ayaw mo pa rin maniwala, sagutin natin ang tanong na ito. Maring matagal na itong katanungan. Alin ang nauna? Manok o itlog? Magkaiba na ng sagot. Oh. Ano ulit ang nauna? Manok o itlog? Okay. Oh. Mag-aaway pa yata tayo rito. Okay. Alamin natin. Sino makakasagot nito? Yung lumikha. Kasi yung lumikha, alam niya kung anin talaga ang nauna. Manok o itlog. O, gawin natin medyo mas mahirap. Tatlo. Alin ang nauna sa tatlo? Yung bunga, yung binhi, o yung puno? Hindi binte. Binhi po? Puno? O bunga? Paano magkakapuno kung walang binhi? Paano magkakabinhi kung walang bunga? O alin ang nauna? Ay, hindi rin pa alam. Sige. Alamin po natin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sige, tingnan nga natin. Alin nga ba nauna? Manok o itlog? Ano? Manok. Kasi yan ang sinabi sa Genesis chapter 1 verse 20. Nagsilipad ang mga ibon. Paano natin nalaman? Sa pamagitan ng Biblia. Bakit? Kasi ang Diyos ang lumikha. O, yung kaninang tanong natin, puno, binhi o bunga? Alin po? Tama po, puno. Kasi sinabi sa Genesis chapter 1 verse 11, nagsisibol ang mga puno. So ibig sabihin, nauna ang puno. Paano natin nalaman? Kasi ang Diyos ang tagapaglikha. O, sa pamagitan ng tao, baby. O, sa pamagitan ng adult o baby, alin ang nauna? Alin ang nauna? Si Adan at si Eva. Tama. Adult na. Oo. Kasi yan yung sinabi ng Biblia. Tama po ba? Paano natin nasagot ang lahat ng ito? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ano ibig sabihin? Yung Diyos talaga yung tagapaglikha at ang Biblia ay talagang salita ng Diyos. Bakit natin kailangan pagtuunan yung mga nilikha ng Diyos? Kasi una, hindi lahat may Biblia. Tama? Kahit may Biblia, hindi naman lahat nagbabasa. Pero paano nila pwedeng malaman na mayroon talagang Diyos? Sa pamagitan ng kanyang mga nilikha. Roma chapter 1 verse 20, pwede po ba? Basahin natin ang sabay. 3, 2, 1. Mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos, bagamat hindi nakikita ay naunawaan at nakikita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang upo. Mas nakikita ng tao yung nilikha kaysa sa Bible. Tama po? Okay. So, pwede silang maniwala sa pamagitan lamang ng nilikha. Okay? Na meron talagang Diyos. So, hindi ka pwede magbigay ng excuse. Wala man akong Bible, kaya hindi ko nakilala ang Diyos. Maring yun ang iniisip mo, di ba? Wala namang Diyos kasi hindi ko nabasa yung Bible. Pero merong nilikha. Meron ng nilikha. At sa pamagitan ng kanyang nilikha,
malalaman mo, meron talagang Diyos. Nakakamangha po ang pagkakalikha ng Diyos. Tingnan po natin ang video ito. Tama po, ang nagtayo ng lahat ng bagay na ito ay sino po? Ang Diyos. Nakita natin kung paano nilikha ng Diyos mula dun sa kalawakan, sa mga puno, sa hayop, hanggang ang pinaka kanyang nilalang ay ang tao. Ang pinaka-espesyal. Ang pinaka-espesyal. Pero tingnan natin, totoo ba na siya ang lumikha? Mapapatunayan natin na siya ang lumikha sa pamagitan din ng Bible. Una, sa Job, sinabi na mayroong tinakdang sukat ng Diyos.
Kaya nga po, yung sukat ng mundo at ng araw nakatakda. Hindi siya nakasulat sa Biblia, pero alam ni Job na itinakda ng Diyos yung layo ng araw at ng mundo. Gaano kalayo? 150 million kilometers. Bakit kailangan ng saktong layo? Kasi kapag napalapit ang mundo sa araw, anong mangyayari po sa atin? Naku, masusunog. Pag napalayo naman, magigelo tayo kasi malamig. Kaya nandun yung saktong sukat, yung layo, upang sa gayon, mapanatili yung buhay dito sa mundong ito. Gayon din, nakatakda rin po yung layo ng mundo sa buwan. Bakit po? Kapag masyadong napalapit ang buwan, laging maalon. Pag malayo naman, hindi na magkakaroon ng alon. Yung buwan ang dahilan kung bakit meron tayong high tide at low tide. Opo, para gumagalaw ang tubig. Ano ang sinabi ni Job? Sa Job chapter 38, verse 5. Basahin po natin ang sabay. Sinong nagpasya ng mga sukat niyon? Tiyak na alam mo o sinong nagunat ng panukat sa ibabaw nito? Sino? Ang Diyos. Paano to nalaman ni Job? Nakalabas po ba siya ng mundo? Hindi. Meron ba siyang panukat si Job? Paano niya nalaman ito? Kasi sinabihan siya ng Diyos. Tunay na ang Diyos ang may akda ng Biblia. O ano pa? Noon, ang akala ng tao, ang mundo, flat lang. Kaya naman kapag napalayo ang tao sa dagat, maaari daw mahulog. O kaya naman yung mga Egyptians, ito yung akala nila, yung mundo daw. Para lang siyang kwarto na mayroong mga nakasabit sa kisame ng mga bituin. Pero, ano nga ba ang mundo? Yung mundo, nakabitin siya sa kawalan. Tama po ba? Nakabitin siya sa kawalan. Ngayon, alam na natin yan kasi sa science, pinag-aaralan na natin ito. Pero bago pa ito nalaman sa science, 3,500 years ago, alam na ito ni Job. Sa Job chapter 26, verse 7, sinabi dito, ibinitin ang daigdig sa kawalan. Ibinitin ang mundo sa kawalan. Hindi naman din siya lumabas ng mundo. Tama po ba? Wala pang space shuttle noon para lumabas ng mundo si Job. Pero bakit niya ito nalaman? Kasi kinasihan siya ng Diyos, sinabihan siya ng Diyos, at iyon ang naisulat niya. At nalaman natin talaga na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ano pa? Malalaman din natin na ang Biblia ay totoo at ang Diyos ang tagapaglikha sa pamagitan ng kanyang mga nilikhang hayop. Sa Job chapter 12 verse 7 hanggang 8, sabi dito, tumingin ka sa hayop at tuturuan ka nila. Paano tuturuan? Mga mamaya, lumapit kayo sa hayop ha, magtanong kayo. Anong lalabas sa loto? Wala pong ganyan ha. Wala pong ganyan. Ano yung tuturuan? Magkakaroon ka ng wisdom sa pamagitan ng hayop. Example po, sino pong mahilig sumakay ng jeepney? O sinong sumasakay pala ng jeepney? Not necessarily mahilig. Sinong nakasakay na ng jeep? Ayan. Sinong mahilig sumakay sa harapan ng jeep? Ayan. Gusto talaga sa harapan, ano? O hindi lagi mo itong nakikita. Ayan, yung mga signage, di ba? Doon sa signage, may makikita kang nakadikit doon sa tag dito sa salamin. Ang tawag dyan, suction cup. Diba? Pag dinikit mong ganyan, pwede kang magsabi. Pero alam mo ba, nagawa yan ng tao dahil inobserve ng tao ang isang hayop. Anong hayop ito? Butiki. Panoorin po natin itong video nito. Yung butiki, kahit nasa kisame, hindi sila nalalaglag. Bakit kaya? Kasi sa kanilang paa, maraming mga ganitong parang buhok. Pero yung dulo pala ng mga buhok na yan, nakakadikit. Yan ang pinag-galingan ng suction cup. Ayun o, suction cup. At sa mga robot po, para rin sila ay maka-akyat na hindi nalalaglag, ginagamit din po nila ito. Sa pamagitan ng pag-observe natin sa mga hayop, nagkakaroon tayo ng wisdom at nakikilala natin na mayroong mas higit na lumikha sa atin. Tama po ba? Sino siya? Ang Diyos. Kaya totoo yung sinabi ni Job.
Tignan mo, tuturuan ka nila. Magkakaroon ka ng wisdom patungkol sa Diyos. Ano pa? Pagkatapos nilikha ng Diyos ang sanlibutan, nilikha niya naman ang halaman. Ang halaman, para saan po ito? Para sa mga hayop. Yung hayop at halaman, para saan? Para sa tao. Kaya ang huling nilikha ng Diyos ay ang tao. Ang tao. Pero yung tao, para kay nino nilikha? Para sa Diyos. Kasi gusto ng Diyos, makasama ka ng walang hanggan saan? Sa langit. Kaya nga ang layunin ng iyong buhay, buhay na walang hanggan, para makasama mo ang Diyos ng walang hanggan sa langit. Yun yung dahilan kung bakit kanya nilikha. Okay? Yan. Sabi sa awit 139, verse 13 hanggang 14, yung pagkakalikha daw sa atin, kamangha-mangha. Tingnan mo nga yung katabi mo kung kamangha-mangha siya. Kamangha-mangha nga ba siya? Oo, kamangha-mangha siya. Bakit? O, ang mata ba niya nandito? Ang mata ba niya nandito? Hindi, di ba? Sakto yung pagkakagawa sa kanya, di ba? Nandito yung mata, magandang ilong. Tama? Kamangha-mangha. Pero paano nga ba nasa nasabi na kamangha-mangha talaga ang isang tao? Ayan. Nung grade 5 ka, na-project mo ba ito? Na-project mo ba ito? Gumawa ng prototype ng cell. O, ito yung prototype ng cell, di ba? Itsura daw ng cell, ganito. Napakarami nating cell sa loob ng bahay, sa loob ng katawan, pero yung cell mismo, napakakomplikado ng pagkakagawa. Grabe yan, no? Isipin mo yun, meron kang 37.2 trillion na cells, at ang bawat cell, ganito kakomplikado, at nasa loob yan ng iyong katawan. O, tingnan mo ulit yung katabi mo. Kamangha-mangha ba siya? Oo. Biruin mo, nagkasa yung ganitong cell, 37.2 trillion na cell, sa loob ng kanyang katawan. O ano pa? Yung nakakamangha, patungkol sa tao. Ayan. Yung brain cells o yung brain natin, nakaka-hold ng 1 quadrillion bits of information. Anong ibig sabihin nito? Ang daming bits, ano? Ang dami ng memory mo. O yan. Higit mo pa ang supercomputer. Ganyan kakatindi. O, paano naman yung mata mo? Ano daw ang mata mo? Sabi nito, meron siyang 120 million rod cells at kung titingnang maigi, ang mata mo merong 576 megapixels. Yan yung layunin ng mga camera na cellphone ngayon. Magkaroon ng 576 megapixels. Okay? Pero, mas higit yung mata mo. Bakit? Hindi na kailangan likain ng ibang tao. Nilikha ng Diyos. Pagkalabas mo pa lang sa sinapupunan ng iyong ina, meron ka ng ganitong klaseng mata. O, paano naman ang ilong mo? Anong meron daw sa ilong mo? Meron itong 1,000 olfactory receptors na pwedeng makaamoy ng gaano karami? 500 o 50,000 na iba't ibang amoy. Kaya alam mo kung mabango, luto ba ito ni nanay? Alam mo. O kaya alam mo rin, kapag si mister, iba ang pabango. Di ba? Alam ni Mrs. Bakit? Kasi meron kang ganitong katangian. Dahil meron kang ganito sa loob ng iyong katawan. Ano pa daw? Alam mo yung blood vessels mo, yung mga ugat-ugat mo, kung gaano to kahaba, tignan mo ang itsura. Ganyang kahaba. 100,000 kilometers. At kapag nilatag ang lahat ng ugat ng iyong katawan, pwede nitong ikutin ang mundo ng 2 beses. Paano napagkasya yan sa loob ng iyong katawan? Grabe, no? Nakakamangha. Sino pwedeng makagawa niyan? Ang Diyos. Tanging ang Diyos lamang ang pwedeng makagawa nito. Kaya tingnan natin, paano nga ba nilalang ng Diyos yung tao? Sa Genesis chapter 2, verse 7, sinabi sa atin kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Pwede po ba basahin natin ng sabay? 3, 2, 1. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na alabok. So una, alabok. Ito yung katawan natin. Kaya kapag namatay, saan pupunta ito? Sa alabok. Pero, hindi doon nagtapos yung pagkakagawa ng Diyos. Anong sunod niya ginawa?
hiningahan yung butas ng kanyang ilong. Doon siya naging buhay na kaluluwa. Yung kaluluwa niya, buhay o patay? Buhay. Yan yung ibinigay ng Diyos. Kaya naman, yung tao naging buhay na kaluluwa. Tapos, nilalang ng Diyos yung tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ano yung larawan ng Diyos? Ito po ba? Hindi, kasi wala siyang buto, wala siyang laman. Ano yung larawan ng Diyos na ibinigay sa atin? Yung hininga ng buhay. Kaya nga, kapag namatay tayo, ito, saan to pupunta? Sa alabok. Pero yung ibinigay niya sa atin, saan yung pupunta? Babalik sa Diyos. Kasi galing siya sa Diyos. Yung alabok, babalik siya sa alabok. Pero yung espiritu natin na nagmula sa Diyos, saan siya babalik? Saan po siya babalik? Sa pinagmulan, sa Diyos. Pero pwede ba siyang bumalik agad-agad? Hindi po. Babalik ito sa paghukom. Bakit po? Sinabi sa Hebreo chapter 9 verse 27, yamang itinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghukom. Kaya pagkatapos nating mamatay sa laman, ang susunod ay paghukom. Bakit hukuman? Bakit ka hukuman? Sino bang tumatayo sa hukuman? Ang may kasalanan. Ang may kasalanan. Kaya naman kailangan nating matiyak kung meron ba talagang espiritu. Meron pong nakapagsulat ng aklat patungkol po dun sa mga nakaranas na namatay sila sa sandaling oras o panahon, lumabas sila sa kanilang katawan, tapos nakabalik. Pagkatapos, ikiminento nila kung ano yung kanilang naranasan. Mula rito, malalaman natin na mayroon talagang espiritu. Yung isa sa mga tanyag na aklat ay yung Life After Life. Panoorin po natin yung video ito kung saan ipapakita yung karanasan ng mga taong nakalabas sa kanilang katawan at nakabalik. Tingnan po natin ito. In 1994, I was at a family gathering. Unfortunately, it was during a storm that I was not aware of. I had the phone right about here when the phone station that I was in got struck by lightning. I saw a big flash of light come out of the phone, and it hit me in the face. And she got right down to me and then ran by. And I thought, well, that's pretty strange. And I turned to see where she was going. And when I looked back, I saw my body was on the ground. Oh, shit, I'm dead. I saw her getting down on her knees to do CPR. And I could see them. I could hear them. But they couldn't see me or hear me. And I tried calling to them. Years ago, when I worked in a different hospital, I went to see a patient of mine who had been involved in his resuscitation about a week earlier. And I went to see him, and as I approached him, he clearly recognised me, and he said to me, how are you doing? And I remember saying, sorry, how do you know me? And he said, you were at my cardiac arrest. And he began to tell his story of what he saw, and he remembers my face, and he remembers what everybody was doing. And at that time, it struck me as being somewhat odd. Interesting, though, is that we have found that consistently, through different studies by different researchers, that at least 10 to 20% of people who've died and been brought back to life again will recall very specific accounts that suggest that their mind and consciousness may have continued functioning and working even though they had died and their brain had shut down. They had a flat line on the brain. The brain was not working. So dito, pinakita, sandali na lumabas sila sa kanilang katawan. Tapos nakita nila mismo yung kanilang katawan. Okay. Anong ibig sabihin nito? Ikaw ba yung katawan na ito? Hindi. Kuwari, maputol yung aking braso. Ako pa rin ba si Arnold? O hindi na? Ako pa rin si Arnold. Maputol
yung aking paa. Ako pa rin ba si Arnold o hindi na? Si Arnold pa rin. Bakit? Si Arnold ba yung katawan? Hindi. Sino si Arnold? Yung nasa loob. Tama? Sino ikaw? Ikaw ba yung katawan? Hindi. Ikaw yung nasa loob. Kaya nga, iiwan mo tong katawan na ito, tapos, ano yung mangyayari sa espiritu mo? Ito yung kailangan mong masagot. Ito yung mga katanungan sa ating buhay. Kanina po, layunin ng ating buhay, buhay na walang hanggan. Bakit buhay na walang hanggan? Kasi hindi ka magsistay dito ng forever sa mundong ito. 70 to 80 years ka lang dito. Pero merong walang hanggan. Bakit merong walang hanggan? Kasi merong espiritu na ibinigay sa iyo. At meron kang kaisipan ng walang hanggan. Kaya nga kailangan kang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron ba talagang Diyos? Meron. Paano natin napatunayan? Sa pamagitan ng Biblia. Tama po. Sa pamagitan ng Biblia. Pero, totoo ba ang Biblia? Napatunayan din natin. Tama po ba? Na yung Biblia, bagamat isinulat sila ng tao, ang mismong may akda ay ang Diyos. Mismong may akda ay ang Diyos. Meron ba talagang espiritu? Opo, merong espiritu. Kasi ito yung binigay sa atin ng Diyos. Tama po ba? Una, laman, tapos naging buhay na kaluluwa lamang ang tao nang hiningahan siya ng hininga ng buhay. Ang Diyos ba talaga yung lumikha sa atin? Opo. Kaya nga, sa pamagitan ng Biblia, nalaman natin yung layunin ng ating buhay. Sa kaduluhan, ito na yung magiging tanong. Kung siya yung lumikha sa atin at babalik tayo sa Diyos, sino ako sa harapan ng Diyos? Ito yung susunod na tanong. Sino ako sa harapan ng Diyos kapag ako ay humarap sa Kanya? Kung haharap ako sa Kanya, saan ako mapupunta? Langit o impyerno? Kailangan mo matiyak. Kung sa langit ka mapupunta, paano nga ba makakapasok sa langit? Sinong pwedeng makapasok sa langit? Muli, yung mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Siya lang ang pwedeng pumunta sa langit. Siya lang na naligtas at nalaman ng katotohanan ang makakapunta sa langit. Siya lang nakilala ang iisang Diyos na tunay at si Jesucristo ang merong buhay na walang hanggan at pupunta sa langit. Napakahalaga po nito. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, pagkatapos nating mamatay ay ang pagungkol. Ito ang sinasabi ng Hebreo chapter 9 verse 27. Pwede po, basahin natin ng sabay. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang pagungkol. Ang tao, pag namatay, haharap sa hukuman. Bakit siya haharap sa hukuman? Tulad ng sinabi ko kanina, sino ang humaharap sa hukuman? Sila na mayroong may kasalanan. Kaya kailangan mong maisip ito, may kasalanan ba ako? Kasi kapag namatay ako, haharap ba ako sa hukuman ng Diyos? At anong mangyayari pagkatapos kong humarap sa hukuman? Apocalypse chapter 20, verse 14 hanggang 15. Ano daw mangyayari? Yung kalawang kamatayan. Ano yung ikalawang kamatayan? Ang lawa ng apoy. Sino mang hindi natagpuan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. May aklat ng buhay. May aklat ng buhay. At sino ang nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay? Sino po? Sila na mayroong buhay na walang hanggan. Ang tanong po, nakasulat na ba ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Kung hindi pa nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, nasa tamang lugar ka. Tapusin mo ang Bible seminar na ito sa loob ng 5 araw. Kasi kung hindi pa nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, hindi mo pa nakakamtan ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi mo pa nakamtan ang purpose ng iyong buhay. Kaya mapalad ka na imbitahan ka. Hindi yung tao yung nag-invite sa'yo. Sino nag-invite sa'yo? Yung Diyos na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas.
Gusto ka ng Diyos, makasama sa langit ng walang hanggan. Kaya kanya dinala sa lugar na ito. Pero pwede bang ikaw lang ang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Paano yung kaibigan mo? Paano yung magulang mo? Bukas, pwede mo pa silang dalhin. Upang sa gayon, hanggang Biyernes, magkasama kayo, makakapakinig ng salita ng Diyos at sa kaduluhan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kaduluhan, papipiliin kasi or merong pagpili. May mapupunta sa langit, may mapupunta sa impyerno. Sabi sa Jeremias chapter 21, verse 8, at sa sambahayan, ito, sasabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoon, inilalagay ko sa harapan ninyo ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. Daan ng buhay, kung makikinig ka ng mabuti, hanggang Sabado, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ito yung daan ng buhay. Pero, kung di ka na magpapatuloy ng pakikinig, bukas, hanggang sa Sabado, o kaya naman, dumadalo ka pero hindi ka nakikinig, ito ang mapupuntahan mo. Daan ng kamatayan. Umaasa po ako. Maging seryoso po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi usapin ito ng iyong buhay na walang hanggan. Nakasalalay dito yung future. Diba? Katulad kahapon, bumoto ka para sa future mo. Sino yung mag-lead sa iyo para sa mas magandang buhay? Pero ngayon, nilid ka rito para sa higit na magandang buhay. Buhay na walang hanggan. Tanong, babalik ka po ba bukas? Sigurado? Oo. So, tanungin mo ulit yung katabi mo, babalik ka ba bukas? Tandaan mo yung katabi mo, ha? Pag yan, hindi bumalik bukas, ha? So, kailangan matiyak mo na yung katabi mo, babalik bukas para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ngayon po, tayo pong lahat, tayo mo po at manalangin. Ama namin Diyos, nasa langit, salamat po sa oras na ito na iyong pinagkaloob sa amin upang kami po ay makapakinig ng iyong salita. Nagagalak po kami na iyong idinala sa lugar na ito yung mga tao upang sila po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pakiusap, ingatan mo sila sa kanilang pag-uwi upang bukas ay makabalik ulit sila at makapakinig ng iyong salita. Alam po namin na hindi aksidente na sila ay nakarating dito, kundi ikaw mismo yung nag-akay sa kanila. Kaya naman po, samahan mo po sila hanggang sa Sabado, hanggang sa kanilang matanggap ang buhay na walang hanggan. Muli po, sa iyo lamang kami aasa at magtitiwala. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.